Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Na nakialam ang China, o di para matapos na kasi mukhang galit na galit kayo sa China, pauwiin nyo na lahat ng Chinese sa Pilipinas. Ibalik nyo na sila sa kanila kung saan sila nanggaling. Huwag na kayo makipag-transact dahil galit na galit kayo sa China. Gusto nyo girahin eh. Dahil yan ang gusto ni Bangag. Di ba? Biglang nagbago ang kanyang political, ang kanyang polisiya patungkol din sa kaguluhan na yan. I mean, yung hidwaan. Dahil sabi niya dati, hindi tayo pwede makipag-away sa China at Amerika dahil isang bayan ng dalawang bansang yan ay mawawala tayo sa mapa. Pero ngayon, nagtapang-tapangan na siya. Handa na sila makipag-gera sa China. Eh, wala nga pagkain yung mga sundalo natin. Di ba? Hindi pa nga binibigay yung mga allowance nila, yung mga dapat na mga bonuses nila. Isa yun sa mga nilabas natin I think a week ago. Hindi nyo nga binibigay ang para sa pamilya ng mga men and women in uniform. Tapos gusto nyo pang gurgurin or gusto nyo pang makipag-anuan sa China, makipagmatigasan. O tapos ngayon, meron kayong panibago na may trolls sa China. Bago nyo sabihin na may trolls sa China, imbestigahan nyo muna ang troll ni Lisa Tanas. At si Lisa Tanas, magkano binayad ng China na pinakita na check-in ni Tolentino? Ikaw, Tolentino, ibigay ko nga sa'yo. Ibigay ko sa'yo ha. Yung i-email ko sa'yo, imbestigahan mo. Yung troll farm ni Lisa Tanas, 5 million a month. If you compare dyan sa sinasabi mo na 900,000 nagbayad ang China sa kanilang troll farm, si Lisa Tanas, 5 million a month according to our puting ahas. Kaya si Lisa Tanas ay mayroong mga trolls. Tignan mo yung mga nagpupuri sa kanya. Uy, sa Tanas, ang sexy-sexy mo naman. Kahit ang tiyan niya ay pwede nang pumutok anytime. Diba? Yan ang may tunay na troll farm. Tignan natin ang troll farm ni Satanas. Ayan, kasama niya si Pacquiao. Ito naman si Dodong Pacquiao. Diyos ko po, Pacquiao. Hindi ka naman nanalo. Ayan Amanda Ferrer. Tingnan mo, nag-comment kay Lisa Tanas. Tingnan nyo. Unang-unang nag-comment kay Lisa Tanas. Ayan, nakabob, nakapanti. Ano sabi dyan? 31 likes. Ano sabi ni Amanda Ferrer? Power combo, great venue. Lahat yan ay trolls ni Lisa Tanas. Alexa Cruz. Troll din. 19 like. Ay, 19 lang. Ayan mga troll ni Lisa Tanas. Puro lahat copy-paste. Ano sabi niya? Manila nights just sit different with the champ beside you. Ibang level. Ano pa sabi niya? Great catching up with money. Lahat ng kumukomment kay Lisa Tanas ay mga walang mukha. Siya ang may troll. Yan ang unahin nyo. Funny videos. Tiyan mo. Tiyan mo, 2 likes. Ay, mga nagko-comment kay Lisa Tanas, 2 likes. Ayan, 2 lang. Siya ang may troll. Bago kayo makipag-gurguran sa China, asikasuhin nyo muna yung troll ni Lisa Tanas. Yung inayupak na yan, papantay ang paa niyan, baka hindi na makabalik yan. Sana pumantay na ang paa nilang dalawa ni Bangag. Sabi na, ganap na, may pabuhat-buhat pa ng bigas si Bangag. Diba? Akala na walang kahit sabi nga ni Atty. Glenn Chong, kasi Atty. Glenn Chong, isang commenter, diba? Ay, Atty. Glenn Chong, na buhat-buhat kilo ang isang sako na bigas. Actually, hindi naman niya buhat. In-edit lang yung picture. Diba? Sa Atty. Glenn, pag nagbuhat ka ng mabigat, makikita sa mukha mo na nabibigatan ka. Si Bangag, inilagay lang, in-edit yung bigas, nilagay doon. Magpapaniwala ba kayo? By the way, follow nyo muna yung Facebook, yung YouTube ni Atty. Glenn Chong kasi wala sa Facebook. Ayan. Nakita nyo yan? Ang pag ginanap nyo ay Heaven's Warrior. Glenn Chong Heaven's Warrior ang hanapin ninyo kasi nga pag Glenn Chong lang, hindi nyo makikita yan. So ngayon, balik tayo dito sa 20 pesos kilo na bigas na campaign budol nitong Bangag na ito, mga kababayan. Lumalabas sa TikTok, sa mga shorts, dyan ang bigas sa 20 pesos per kilo ay isang madilim maitim. Ibig sabihin parang balas, parang grabang itsura. Ito ay nagpapaliwanag, mga palangga, para manalo ang mga alyansa ng mga Bangag dahil, na yan, naganap na sa wakas ang 20 pesos per kilo na bigas. Di ba? Paulit-ulit na lang tayo. Pero kung titignan mo, mga kababayan, pag binasa mo yung headline ng mga
ulit ng balita patungkol dyan. At ang sinabi ng kanyang Department of Agriculture Secretary, DA, di ba? Ito ay what? Pilot launch. Ibig sabihin, trial and error pa lang muna. Di ba? Titignan muna nila yung 20 pesos na bigas. Di ba? At hindi ito, sabi ko nga kahapon, hindi siya national approach or nationwide. At sinimulan nila sa Visayas dahil maaring, ito ay mahina sila doon sa Visayas at bibilhin nila ang boto ng mga bisnisaya. Uy, gagawa pa sila ng script. No, to Amy, sabi ni Telma, bakit? Bakit? Okay? Paano mo pagtitiwalaan si Amy Marcos? Diba? Doble ka rin sa Amy. Totoo naman. Hindi, kung gusto niyang i-expose, sige, fine. Sinakyan niya yung expose ko sa smuggling. Nakasama si Michael Ma. Pinanagot ba niya si Michael Ma? Pinanagot ba niya yung mga smugglers? Nang sabi niya, katulad ng kapatid niya, bilang na ang araw ninyo, may nakulong ba na smugglers? Yun yung tanong ko. May nakulong ba? Si Michael Ma na-appoint pa. Special envoy to China. Sila kanila. After few days, tsaka lang nila, nakalaya na nga siguro, di ba, na kinontempt dyan. Bakit ayaw sabihin ni Amy Marcos yung totoo tungkol sa kanyang sister? Ba't hindi niya mabanggit-banggit ang pangalan ni Lisa Tanas? Isang akin, binanggit niya sa messaging namin. Na si Lisa Tanas ay bumibili ng pulburon ng pangsinghot ng asin ni Bangag. Yung sa charter change. Yes, it's true na in-expose niya si Zaldico at si Tambaloslos. Napakulong ba niya? Kinasuhan ba? Meron ba siyang ginawang hakbang? Wala. Puro show lang. Kahit itong rearing sa pagkidnap kay Pangulong Duterte. May pinakontempt ba siya na iba't na si Torre, yung si Bonjing, lahat ng mga buwakan ng inang yon? Puro na, ay naku, naglulukuhan tayo dito. Hindi natin kailangan ng senador na naglalaro na, ay naku, ano ba yan, mga kajutaan? Hindi pwedeng ganun, mga kababayan. Tapos ngayon, magpapaloko na naman kayo. Basta ako Duterte 10, if you want to vote, who's that? Si Gringo na, sabi nyo, you vote for him. Yung basta 10, ako, bahala kayo kung sino yung 12. Basta, 12 yung dalawa. Basta wag lang yung Marcos. Never again. Yan ang tandaan ninyo. Hindi, nako. Bakit? No to I me. Tapon nyo na yan, tapos na yan yun. Tapusin nyo na yan. Ilang, ano bang nagawa niya sa Senado? So, ganun na lang ba tayo? Dahil isa, pwede kasi magdrama yan eh. Ito, magdrama tayo. Kunyari, buboltsakin ko kayo para magpakitang gilas ako sa taong bayan. Na yung kapatid ko, binaboltsak ko at yung pinsan ko. Then after that, pagpipiestahan, pag-uusapan ng mga ng mga media, pag-uusapan sa social media, then next? Tapos, isang expose na naman, so walang aksyon, walang ginawa. Alam mo, magnanakaw ang kapatid mo, magnanakaw kayo. Di ba? Yun lang yung sa akin. Never again. That's BS na si Amy ay nag-open ng katsutahang nag-expose ng hearing. Excuse me, ako nagtaya ng buhay ko dito, no? Ako ang nag-expose lahat. Smuggling, pulburon, kawatan, PCSO, lahat, katsutahan. Sila may political power. Ako wala akong political power. Anong kapalit? Anong ginawa nila? Paninindak. Pagpapabricate ng crime diyan sa Pilipinas. Anong kapalit kay Amy Marcos? Para iboto nyo dahil eleksyon na? Julul. Huwag kayong sisindak. Anong ginawa? Sige nga. Kung mapapakulong niya si Michael Ma at magsalita siya about kay Michael Ma, na yan, nandyan. Okay? Special envoy to China, pero sangkot sa smuggling. Pinangalanan sa Kongreso, Senado, wala silang hearing-hearing. Pinatawag ba ni Amy nga yan? Puro kadyatahan yan. Madali lang po magdrama. Na magkakaaway ngayon, bukas mangalawa, magkakampi na uli. Kasi that's how politics work. Diba? Yan ang kakalensya na yan.
Ito si Vice President Sara, sabi ko nga, may sarili siyang strategiya, pero kayo, at the end of the day, may sarili kayong paninindigan. Never again, katulad na lamang nitong 20 pesos kilo na bigas. Campaign promise na naman ito. Na ang 20 pesos na kilo ng bigas, parang sabi nga ni Inday Sara, ito ay parang pang baboy lamang o pang lamaw. O, di ba? Parang sa panglamaw, ano gani na sa Ilonggo? Daw laon na sa Ilonggo, di ba? Ano, ang sabi na ganap na may pabuhat-buhat pa ng bigas si Bangag. Di ba? Akala na walang kahit sabi nga ni Atty. Glenn Chong, kasi Atty. Glenn Chong, isang commenter, di ba? Ay, Atty. Glenn Chong, na buhat-buhat kilo ang isang sako na bigas. Actually, di naman niya buhat. In-edit lang yung picture. Di ba? Sa Atty. Glenn, pag nagbuhat ka ng mabigat, makikita sa mukha mo na nabibigatan ka. Si Bangag, inilagay lang, in-edit yung bigas, nilagay doon. Magpapaniwala ba kayo? Ay, by the way, follow nyo muna yung Facebook, ay yung YouTube ni Atty. Glenn Chong kasi wala na siyang Facebook. Ayan. Nakita nyo yan? Ang pag ginanap nyo ay Heaven's Warrior. Glenn Chong Heaven's Warrior ang hanapin ninyo kasi nga pag Glenn Chong lang, hindi nyo makikita yan. So ngayon, balik tayo dito sa 20 pesos kilo na bigas na campaign budol nitong Bangag na ito, mga kababayan. Lumalabas sa TikTok, sa mga shorts, diyan ang bigas sa 20 pesos per kilo ay isang madilim maitim. Ibig sabihin parang balas, parang grabang itsura. Ito ay nagpapaliwanag, mga palangga, para manalo ang mga alyansa ng mga bangag dahil, na yan, naganap na sa wakas ang 20 pesos per kilo na bigas. Di ba? Paulit-ulit na lang tayo. Pero kung titignan mo, mga kababayan, pag binasa mo yung headline ng ng balita patungkol dyan, at ang sinabi ng kanyang Department of Agriculture Secretary, DA, di ba? Ito ay what? Pilot launch. Ibig sabihin, trial and error pa lang muna. Di ba? Titignan muna nila yung 20 pesos na bigas. Di ba? At hindi ito, sabi ko nga kahapon, hindi siya national approach or nationwide. At sinimulan nila sa Visayas dahil maaring, ito ay mahina sila doon sa Visayas at bibilhin nila ang boto ng mga bisnisaya. Uy, mga palangga ko diya sa Cebu sa Bisaya, bisan asa diya sa Bisaya. Biskan di indira, hindi ka mo magpainto. Hindi kayo muling magpabudol para daw sa mahirap na Pilipino. Hindi ganyan ang approach, mga kababayan. Teka, tanggalin mo si Atty. Glenn Chong dito pala. Ayan yung kanyang Facebook. Ayan, para makita niyo buo sa ang aking alindog. Ayan, buo ang alindog ni Madam. Alright? Ngayon, mga kababayan, magpapaniwala pa ba kayo dito sa mambubudol? Di ba, 2022, ginamit na yung 20 pesos per kilo na bigas na yan. Ngayon, ito sinasabi na pilot launch na. Trial lang muna para sa indigent Filipinos o sa mga mahihirap lang ito. Gaano katagal ito nila gagawin? Di ba? Hindi po ganito, mga kababayan, ang pagbigay ng solusyon sa mga Pilipino at hindi lang pwedeng mahirap lang. Pwede mo bang piliin na ang serbisyo ng gobyerno ay dapat pang mahirap lang? Dapat sa lahat ng sektor, lahat ng antas ng Pilipino, lahat. Okay, so middle class, mahirap, mayaman, di ba? O yung mayayaman, sige, wag na natin isama yan. Hanggang kailan ito? Napatupad na ba? Ito kasi ang sabi dun sa balita nila, 10 pesos per family per week. O may limit pa. Hindi ganyan. Ibig sabihin ito ay artificial na solusyon o short-term solution. Ito ay budol-budol solution. Na kunyari, mga katulong mo. Tapos ang headline nila, si Bangag bukas buhat ng bigas. Ayan, natupad na, ganyan-ganyan. At hindi lang yun, merong limitation ang pagbili ng bigas. I think 40 kilos per month. 40 kilos per month per family. Gaano ba kayo kadami kumain ng bigas? Di ba? Ngayon, hindi po rin puro na lang sa mahirap, puro ka lang sa mahirap. Bakit kayo ang target market nito? Or, kayo yung laging sinasabi mga nasa dulo ng laylayan, marginalized Filipino chuchu. Kasi kayo yung gagamitin. Di ba? Kasi yung mga matatalino, like yung middle class, not only yung mga mahirap, marami matatalino sa mahirap. Siguro sabihin na natin yung mga hindi masyadong educated pagdating sa pagboboto, no? At ito ay kumakalam ang kanilang sikmura. Bakit kayo po yung tina-target na bigyan ng ganitong pangburak na bigas? Kasi kayo yung
na pwedeng mauto nila. Pero dahil sa vlog natin ito, huwag kayong magpapauto. 'Di ba? Kasi ang tema niyan, maganda yan kasi makakatulong si Bangag sa mahirap, 10 pesos ay 10 kilogram per week, 40 kilogram per month, sa 20 pesos pero hindi naman malamon, 'di ba? At sinabi mismo ng DA, mga kababayan, na mga bangag na inamin nila na ito meron silang logistical logistics challenge na kailangan daw ayusin muna bago ito maging nationwide kasi pinag-aaralan, 'di ba? Ganyan ang sabi ni Clarissa Taratara. Pinag-aaralan na po namin 'yan. Ang bangag na administrasyon. Papunta na po tayo diyan sa maitim na parang kikukula na po, 'di ba? Mga ganong kadyatahan kaya ginaya siya ni Inday kasi talaga mga Alaska nito, 'di ba? Pag hindi niya alam ang sagot, kakausapin po natin yung mga mga chupa-chuchu na mga sekretary, pag-aaralan po natin yan. Kuha ka ng puro na lang pag-aaral bago mong ilabas ang ganyang klaseng solusyon, which is hindi solusyon, ay napag-aralan, hindi yung pag-aaralan pa lang. Meron logistic challenge, chuchu-chuchu, kailangan daw ayusin muna bago ito isakatuparan sa buong planeta, ng buong kalawakan ng Pilipinas, at baka ito ay matagalan pa and everything. So, asaan yung urgent? Asaan yung right there and then na solution? Yung agarang solusyon. Wala. Diba? Kasi ito ay panakipbutas, short term, ito ay panandalian lamang na pagbaba ng presyo ng bilihin. Dahil magkakaroon ng paggamit ng taxpayers' money. Dahil ang palay pa lang ngayon, di ba? Kung tama ba ang pagkarano ko, 21 pesos. Di ba? 21 pesos ang palay. Pagkano ba palay? Tapos magbebenta ka ng 20 pesos per kilo na bigas. Anong kadyatahan yan? Ibig sabihin, gagamitin ang pera ng bayan, mga palangga, para palabasin sa inyong mga maralita, mga marginalized Filipinos, mga chuchong ganyan, para ipalabas nila kunyari maganda, para sa mahirap, para sa mga Bisaya ba, na ang ginagawa ni Bangag. Kasi matutupad na ang 20 pesos per kilo na bigas. Pero sabi ko, hindi ito panghabang buhay. Ito ay short term lamang, pang-eleksyon lamang. Yan ang katotohanan yan, mga kababayan. So ngayon, magpapabudol ba kayo? Wala, hindi ka nila alam. May pag-aaralan pa daw eh. Sample-sample muna. Burak-burak na bigas muna. Di ba sabi nga mismo ni Vice President Sara, panglamaw lang, Tapos nagagalit nagagalit ang mga bangag dahil parang crab mentality daw. But we'll talk about crab mentality later. Ano ang sabi? Ano ang sabi nila? Maganda na nga daw ginagawa ng Pangulo, Ang tamang approach sa pagbigay ng kaalwanan kaalwanan sa kabuhayan ng mamamayang Pilipino, mga palangga, dapat suportahan ni Bangag yung mga magsasaka. 'Di ba? Wala nang gustong magsaka eh. Yung mga lupa ng mga magsasaka, yung iba nakatiwangwang dahil hindi tinutulungan ng gobyernong Bangag, bigyan ng libreng abono, patubig, storage, pinag-usapan na natin yan. Nung in-expose ko yung mga smuggling, rice smuggling, onion smuggling at kung ano-ano pa, di ba? Bigyan ng magandang technology, irrigation, chuchu, di ba? Kung ano mga makina na pwedeng ibigay sa magsasaka. Hindi mo pwedeng pababain mo lang dahil trip mo at election, Diba? Narinig ko dati kay Bangag Jr. nung in-interview ko siya, ayusin natin ang farm to market road, to market infrastructure, chuchu. Diba? Para hindi masira yung mga produkto natin, suportahan natin ang ating mga magsasaka, tulungan natin sila. Asaan yung mga farm to market infrastructure na sinasabi niya nung in-interview ko siya? Nasaan? Magsulat kayo dyan. Asaan yung sinasabi ni Bangag na farm to market infrastructure? Nasaan napunta ang pera? Sa kakarelease lang na balita, yung kanilang Oplanoros, 8 billion pesos. According to that report, di ba? Ang kanilang ipupondo para atakihin tayo mga anti-Bangag supporters. Tapos ang mga magsasaka, wala. Bigla mo lang pababayin ang presyo ng bigas
Dahil ito ay campaign na promise nila at natupad na raw. Imagine mo, i-headline lang, natupad na pangako ni President Bangag na magkaroon ng 20 pesos per kilo ng bigas. Panandalian lang yan. Ginawa din nila yan sa Cebu eh. Remember that based na tayo expose na ginawa nila sa government ng Cebu, ang bigas is 20 pesos. Binili nila ng, kasi 20, kung tama yung pagkakaano ko, basta ganito yung konteksto. Ang bigas, binili nila ng, let's say for example, let's say 40 pesos, example lang, kasi hindi ko maalala yung exact figure. Let's say 40 pesos per kilo na bigas, binili ng government ng Cebu. Remember that, hanapin nyo. I-check text nyo yan kung magkano bili nila. Then, binenta nila ng 25 pesos per kilo. Ano yung difference nun? Ito, example lang yung 15 pesos, ha? 25, 15. Tama. Yung difference na 15 pesos ay, binayaran ng gobyerno ng Cebu. Ibig sabihin, pera pa rin ng taong bayan. Nag-last ba? Nagkagulo nun Nagpila yung mga tao doon. Sa Bisaya din yun. Sa Bisaya, nagpila yung mga tao. Wala na raw silang mabiling bigas kasi naubos na. So, noon, 25. Nag-last ba yon? Sige nga. Nag-last ba? Di ba hindi? 25 pesos, yes. No, binenta nila ng 25 pesos. Para kunyari, bumaba na. Parang close to 20 pesos na campaign promise ni Bangag. 34 daw, sabi ni Brian Lynn. But I'm just giving you the context ng mga kadyutahan nila. So, bibilin, gagamitin ang government funds, taxpayers' money, para palabasin na kunyari may 20 pesos or 25 pesos na kilo ng bigas. Tapos ngayon, maglalas, isang araw lang, 2 araw lang, o 1 linggo. Kaya nga sabi ngayon, yan ay budol approach, mga kababayan. Budol approach yan. Dahil wala naman 20 pesos kilo na bigas talaga sa realidad. Kasi nga, mataas ang mga abono, irrigation, kuryente, everything. Kasi ayaw asikasuhin ng Bangag na yan na bigyan ng opportunity at ng suporta etong ating mga magsasaka. Wala na gustong magsakay. May nakita ba kayo, mga kamag-anak nyo, ayaw nang magsaka? Gusto na lang OFW dahil, let's say, pagdating ng gulay, magtanim sila ng gulay, babaratin, or mura dahil pinapaboran ang mga smuggling na mga gulay, bigas, mga smuggled rather, gulay, bigas, isda, sibuyas, galing sa ibang bansa. Kasi, kaya ang mga local produce ay hindi kumikita, okay? Kasi nga, ang pumapasok ay ang mga imported. Kasi sa imported, ang kumikita, ang mga kaalyansa ng mga Bangag. Yan ang in-expose ko na hindi si Amy Marcos ang unang nag-expose. It's Maharlika. It's not you, darling. Kaya itigil na yung kadyutahan na yan. Never again. Dati, pinag-usapan na din natin yung mga storage na yan. Anong sabi ni Bangag dyan? Ilang beses siya in-interview. Nasusuportan yung mga magsasaka. Binigyan pa kayo ng mga cold storage, dry storage, di ba? Para ilagak ang inyong what do you call it? Ang inyong mga ani. Ginawa ba ni Bangag yan? Wala siyang ginagawang ganyan, mga kababayan. Kasi ang pinapaboran niya ang mga smugglers. Okay? Mga smugglers na nagpapasok dito dyan sa Pilipinas ng mga smuggled goods. O yung mga imported kasi mabilis sila kumikita doon, mga kababayan. Tapos, ang mapagsamantala na mga hoarder, traders na binabarat ang ating mga magsasaka, yan talaga ang problema. Sino yung mga traders na yan, na mga mapagsamantala? Sino yung mga hoarders na yan? Hindi mga kalyansa din ni Bangag. Kasi sabi niya dati, nung last year, bilang na ang araw ng mga smuggler, mga hoarders. Nasaan na? May hinuli ba si Bangag? Pareho lang sila ni Amy. Hiring-hiring, biga-biga, kadyutahan. Ay, naku, nakita ang picture ni Saldico. Nakita ang picture ni Tambaluslos nag-meeting before the charter change to Chuchu na nagbigay, according to Amy Marcos, 20 million each sa mga congressman. Ano nangyari? Napanagot ba sila?
Napanagot ba si Onyate? Na sinabi ni Onyate, nung una, wala po, hindi sila nag-meeting, hindi kasama si Saldico o si Tambalusos. Tapos nag-flash ng picture si Amy Marcos, nando doon si Saldico, nando doon yung mga Jotang Gina, ando doon si Tambalusos, at ang sabi ni Onyate, it slipped my tongue, sabi niya. O ano nangyari doon? Hanggang gano'n na lang. Ang tawag yan, napa-contempt ba si Onyate? Hindi. So kahit ano pang pakitang gila sa Senado, kunyari mag-aaway-away, hanggat walang aksyon na pinapanagot, itong si Amy, huwag kayo nagpapaniwala dyan. Tanga-tanga na lang kayo pag nagpapaniwala kayo dyan. Sabi ko nga, si Vice President Sara, meron yung sariling strategy niya. Okay? Hindi ko naman pwede sabihin yung strategy niya. Baka mali lang yung sasabihin ko. Dayaan ko na siya magsabi sa mga susunod na panahon. Diba? Yun lang naman ay aking assessment. Hindi ko naman nakakausap yan. Pero yan ang basa ko dyan sa mga eksenang dyan. Kasi, syempre, political commentator tayo. Nakikita natin yung mga galawan nila. Kasi yung kumikita lang dito sa mga ganyan, yun na mga traders, mga middlemen na kasabwat ng mga bangag. Habang ang mga magsasaka ay talagang binabarat ng mga Jotang Ginimis, ang mga middlemen, ang mga hoarders ay ang kumikita. Dapat sila ay providean ng mga, yung sinasabi ng mga storage facilities. Diba? Dryer, ano may pinag-usapan namin ng mga, yun nga, dryer, cold and dry storage, yung mga panggiling, tawag na, gilingan na sa aton, milling machines or milling facilities, di ba? Para hindi masira ang kanilang mga inaani. Recently, last year, di ba? Ito, halos taon-taon, nakikita niyo mga repolyo, pinagtatapon, yung mga sibuyas ba, kamatis, nasira, dahil walang storage facility ng ating mga mamamayan. Sino lang ang nakikinabang? Baka pagtapon or kasi tinapon ng mga magsasaka. Baka pagtapon ng magsasaka, kukunin ng mga buwaka ng ina, hakutin nila yung mga tinapon ng magsasaka, tapos isilagay nila sa kanilang storage facility. Yan dapat ang i-aksyonan ng gobyernong bangag. Hindi yung pangako na 20 pesos naganap na chuchu-chuchu. Yung pala ay short period of time lang, mga kababayan. Magpapabudol ba kayong muli? Yan ang binudol sa inyo eh. Ang bugas na tag-20, asan na? Ang bugas na tag-20, asan na, di ba? Nasa na yan? Ngayon, mga kababayan, ito ulit-ulitin ko, panggagamit lang yan. Kasi, mga palangga, talagang itong gobyerno ni Bangag, anong ginagawa nila? Kinokontrol nila lahat. Maliban sa kinokontrol nila ang market, patungkol dyan na namamayagpag ang mga hoarders, namamayagpag ang mga kasama ng kidnappers, may singit ko lang. Ang mga hoarders, ang mga smugglers, nakaalyado, kasabwat nila. Paano magkakaroon ng mababang presyo? 'Di ba? Kung ang mga magsasaka ay walang kakayahan o walang mga infrastruktura, walang mga pang-abono, tapos yung mga pinagbibilan pa lang ng kanilang mga supplies ang tataas. So dapat ito ay worldwide or nationwide approach ang pagbibigay ng 20 pesos per kilo na bigas. Hindi yung ngayon sa Bisaya lang, nag-meeting na, sabi ni Clarissa Taratara. Nag-meeting na ang mga secretary, ganyan-ganyan. Nandoon ako, di ba, may mga ganon na pag-usapan na talagang dapat magkaroon ng mababang presyo ng bigas. Nasaan? Wala. Imbis na empower nila o bigyan nila ng ng support itong mga magsasaka, anong ginagawa ng mga Jotang Ginimis ito? Broken promises, sabi ni Telma. Hindi mo na dapat ito pinagpapaniwala itong mga yawa na ito. Sabi ni Clarissa Taratara, kinakaya ni Inday, ang eleksyon ngayon. Napag-usapan na po namin yan, naitanong na nga po namin yan, na dapat po ay pag-aaralan namin. Ganyan, walang substance,
walang laman ang mga pinagsasabi ng representante ng Malacanang. Sabi ko nga, may saltik ba ito? Oh. Bakit? Kasi sinabi ni Inday Sara na 20 pesos kilo ng bigas, ay hindi pang lang, campaign, budol lang yan. Ano sabi? Ito, basahin natin. Hanapin ko. Alright, ano sabi ni Clarissa Taratara? Yung sagot niya patungkol dito sa statement ni Inday Sara patungkol nga sa 20 pesos na kilo ng bigas. Ang sabi niya, crab mentality daw. Ang sabi ng hangang, sabi ng Shonga Bells na parang may saltik ang gaga. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at ang tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Oh, really? Kaya pala ang leader mo, ang amo mo si Bangag Jr., ang ginawa ay nanggigipit sa mga vloggers, nanggigipit sa mga kritiko, nangidnap ng 2 bata sa Turkey, pinakidnap ang Pangulong Duterte, inanay sa banyaga. Yan ba ang leader na may tunay na pagmamahal sa Pilipino? Yan ba ang leader mo, Clarissa Taratara? Suporta sa kapwa Pilipino? Look at what happened now sa airport. Ano nangyayari dyan sa airport? Yung mga passport pinupunit. O may mga napupunit na passport, according dun sa mga post, yung nabasa ko, papunta sila ng Indonesia, yung tatay niya, 78 years old, hindi dun sa, sa particular na immigration officer, hindi siya binigyan ng boarding pass kasi daw, may punit, yung maliit na punit na passport, tatawag pa daw sa immigration ng Indonesia kasi papacheck kung tatanggapin nila yung passport ng 78-year-old na kababayan natin na magbabakasyon lamang sila sa Indonesia. Tapos nag-antay sila ng 30 minutes dun sa immigration officer na yun dahil nga kukontakan nga daw yung Indonesia. Nag-antay sila, walang nangyari hanggang sa ang ginawa nila mga kababayan, lumipat sa senior citizen line. Yung fast lane, yung dyan sa immigration, tapos binigyan naman daw sila ng boarding pass. Tapos nung pa-board na sila, nalaman, may tinimbre nitong previous na immigration officer na wag pasakayin yung 78-year-old kasi nanggaling yan dito sa window ko at hindi namin yan binigyan ng boarding pass kasi nga may kunting punit. Pero dun sa kabilang immigration officer dun sa senior citizen lane ay in-approve naman at wala naman nakitang problema at binigyan ng boarding pass. Pero kalaunan ay talagang hindi sila pinasakay. Nakita yung distress na binibigay ng gobyerno ng mga bangag, ng mga buwaka ng inang officers, mga immigration officers, baka nanghihingi lang ng lagay yung mga yun, hindi natin alam. Kaya pinag-antay-antay, baka nag-antay lang siya, kunyari, na titignan ko kung tatanggapin ito ng immigration ng Indonesia. Tapos baka mag-offer nga naman yung anak na pasahero, sige, ito na, iipitin ang $200, 20,000 pesos, whatever ang amount, para sige, go na kayo. At hindi lang po isa sa Butuan, meron din. Nakita ko, mga kababayan, punit passport gang o punit passport modus, Fragta nimbala, bumalik, kung ano-ano. Eto ba? Ano ba? Ba't ba tayo nag-end up sa ganito? Ganito pag-usap. Dahil, sabi ng Malacanang, sabi ni Clarissa Taratara, dahil sa sagot niya kay Inday Sara, na ito daw ay crab mentality, kayo masawal pa kayo sa crab. Mafia mentality ang ginagawa niyong panggigipit, pangtatarget sa aming mga vloggers, sa aming mga anti-bangag supporters, ang mga OFW, tina-target niyo na magsasalita lang ay tatargetin yung mga buwakan ng Genemis kayo. Ngayon sasabihin nyo na si Inday Sara ay ito daw ay leader na hindi na dapat sasabihin nyo si Vice President Sara na dapat sumuporta sa kapwa Pilipino. Hindi kayo Pilipino. Mga jejemonyo kayo. 'Di ba? Nababagay kayo sa impyerno. Yan. Sabi pa ni Clarissa Taratara, huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Kayo ang anay sa lipunan. Nakita nyo ang mga krimen. Kaliwat kanan ang mga krimen, mga kababayan. At sasabihin ng hunghang na ito, na tagapagsalita ng mga bangag. Wala namang tawag dito? Wala namang krimen kasi sa paglabas ng bahay niya, wala namang nagsasaksakan. Pag pumunta siya sa palengke, wala naman daw snatching. Mga ganyan-ganyan.
Nakita niyo yung kanilang kabangagan, mga kapalangga? Oh. Diba? Nakita niyo yung kanilang mga kabangagan? Oh, crab mentality. Sabi ko, masahol pa ang gobyerno ito sa crab mentality. Mafia mentality. Pag ikaw ay kritiko, it's either gugurgurin ka, kakasuhan ka, tatakutin ka. Yan, mahigit pa sa crab mentality ang ginagawa ninyo dahil araw-araw pinahirapan nyo ang buhay ng mga Pilipino. Ano sasabihin nyo? Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ng mga aspirasyon para sa taong bayan. Julul! Magkaisa? Jutang Jinina, nagkaisa yung bangag mong Pangulo nandun. Sa Roma, gustong sakyan ng pagkamatay ni Santo Papa. Para nga, yung aming assessment ni Attorney Glenn Chong kagabi, ay para magpa-photo op si Bangag doon sa Roma. Para gamitin, ay nakita na kami ni President Trump. Ini-ignore ka nga, hindi ka nga, di ba? Kung ikaw ay importante sa kanyang, julul kang bangag ka, dapat, the moment na umupo si Trump, ay inimbita ka na. Oh, meron nga akong kakilala, inimbita eh. Pero wag na lang, hindi ako nanghingi sa kanya ng permiso. Inimbita sa prayer breakfast ni Trump. Yun na. Oh, dating appointee ni Pangulong Duterte. Pero hindi ko pa pwede expose siya dahil hindi ako nanghingi sa kanya ng abiso. O ikaw, ayun, inimbita ng gobyerno ni Trump. Ikaw, Presidente Bangag, inimbita ka ba? Kailangan pang gumapang ni Lisa Tanas doon, umattend ng event ni Lara Trump. O, ano nangyari doon? Nag-picture-picture, wala nga kayong picture. Di ba? Nag-picture ba ka? I mean, etong bangag na administrasyon na to, yun ang mga nila, strategy nila, mag-photo op para ipakita sa inyong mga mamamayang Pilipino na, oh wow, si Trump at saka si Bangag, ngayon ay BFF na, awayin na natin ang China. Oh, tapusin lang natin to bago ako tumalon sa China. Sulat natin yan. May bago ngayon yung kesyo, may trolls daw ang China. We'll talk about that later. Ang sabi nito, mga palangga, ano pa sabi, ngayon na po na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita na nagiging negatibo? Bakit hindi kami pwede magsalita? Jutang Jenny nakaklarisa taratara ang bukang bibig mo. Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, ganito, ganyan. Araw-araw si Duterte ang inyong inuulam. Breakfast, lunch, dinner, snack, midnight snack. Pati yata sa pakipagtsuktsakan ninyo mga bangag kayo dyan sa Malacanang. Yun pa rin ang sinasabi nyo, Duterte. Diba? Hindi kayo makamove on kay Pangulong Duterte. Well, that's good. Ibig sabihin, kayo ay talagang apektado sa mga Duterte. Talaga naman dapat kayo apektuhan dahil nakikita nyo naman yung pagmamahal ng taong bayan sa mga Duterte sa kabila ng inyong kajotahan, mga bangag. Sabi pa ni Taratara, muli ulitin natin, ang gusto ng Pangulong Marcos ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga noon pa ito. Really? Ma-deliver ang 20 pesos na kilo ng bigas? Pero yung pagnanakaw ng pamilya niya, ang paghahakot ng pera ng bayan, ang pang-smuggle, ang pangingidnap, anong kajotahan yan? Clarissa Taratara, nagbuka ka ng tanga, hindi ka ba naiya sa pamilya mo? Para kang asong julol, tatango-tango. Ay, ano po natin yan? Pag-aaralan po natin yan. Ay, tatatungin ko po yan, babalikan ko po kayo. Walang sense! Yung pinagsasabi ng kanilang spokesperson. Taratara nga tanga-tanga yan sa Tagalog di ba? Sabi ni Como Revi, hindi nga daw makain. Nakita nga ako. 20 pesos sa kilo na bigas, mukhang hindi na makain Yung tsura. Parang graba, mga kababayan. Ano pa sabi niya dito? Nagsasalita daw tayo, nagsasalita daw yung mga Duterte. Nagsusumikap daw sila. Ang ating Pangulo na patupad ang aspiration. At sa tanong kung bakit Visayas ang napili ng gobyerno sa una-unang rehiyon na mapatupad ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Di ba? Sila po, sinabi ni Castro dito na itong DA Secretary nga
marami daw stocks. O ano, tinago nyo, nag-hoard na naman kayo. Hoarder na rin ba kayo? Sila po yung naunang nagsabi na makikipag-cooperate sa Pangulo sa pagbibigay ng subsidiya. Kaya po nauna po ang Visayas area. O, walang kwenta. O, ano pa sinasabi nyo? Bakit naman natin haharangin ang magandang adhikain na ito, ng magandang goal na ito ng Pangulo na makapagbigay ng murang bigas at sa pangunguna po ito dito sa Visayas? Hindi namin hinaharang. Shonga Bells, walang humaharang dyan sa 20 pesos na kilo ng bigas. Ang way ninyo sa pagsabi sa Pilipino na may 20 pesos ng kilo ng bigas ay isang budol. Dahil hindi naman talaga national o nationwide approach. Walang 20 pesos na kilo ng bigas. Gagamitin nyo lang ang pondo ng Pilipino, di ba? Para what? Bayaran o bilhin ang boto ng mga marginalized Filipino sa pamamagitan ng bigas na yan. So ano, sabihin mo na naman, sabihin na naman ni Castro, katulad nung tinanong siya, sino ba yung nagtanong sa kanyang reporter na patungkol dito sa PhilHealth Fund na napunta sa ibang ahensya ng gobyerno. Anong sabi niya? Gusto ang bobo talaga. Ano ba sabi? Parang inulat ko dito. Napanood ba yung katakahan nito? Ano sabi niya? Ang sabi, tinanong siya ng reporter kung bakit nga yung parang yung pondo ng PhilHealth, di ba yan ang inaano ngayon sa Supreme Court, pinagpapaliwanag sila. Ano sabi niya? Ang isang issue rin kasi hindi lang naman dun ginagamit. Sabi niya, may sinasabing, sabi niya, to, may sinasabing, let's make use of these funds and put it in other government projects. Ayan lang ang sabi niya, ang sinasabi ng mga kritiko daw natin. Sabi niya, ilagay lang sa PhilHealth. Ibuhos lang ulit doon. Sabi niya, bakit kailangan ilagay sa iba? Yung budget ng PhilHealth to kasi bawat ahensya ng gobyerno ay may budget. Kininakaw nila, nilipat nila sa iba, di ba? Magkano ang nabulsan nito? Tapos sabi niya, bakit daw kailangan ilagay pa sa iba? Sabi niya, pero kung lahat yan connected sa health, let's say nanood, sabi niya, nandoon ang pasyente. Hindi makatulay, walang tulay, parang ganon. Ang ibig din sabihin dito, natawa nga ako nilipat doon sa infrastructure project na wala namang project, na ipinondo yung pera ng PhilHealth na 90 billion, okay? Let's say 90 billion. O, sabihin na natin, example lang, 100 billion. Yung pera sa PhilHealth, inilagay doon, inilipat nila doon sa mga infra projects para mapagnakaw nila. Ang reasoning ni Castro Taratara ay konektado pa rin sa health. Kasi nandito yung pasyente, tapos ito yung tulay na ginawa nila, ito yung pasyente, kunyari. Ito daw yung tulay na ginawa ng gobyernong Pampangag, di ba? So dadaan, ewan ko sinasabi niya, dadaan ang pasyente dyan, o dadaan sila para ma-reach yung pasyente. So still, the bridge is connected dun sa health ng tao. Oh my God! Diyos ko po, Panginoong Diyos, lipulin nyo na sila. Anong kabobohan? Anong kadyatahan yan? So health, still, the money of PhilHealth ay konektado pa rin doon sa tulay. So, ibig mo bang sabihin, di ba? Ang pondo ng DOH, okay? Ang pondo ng DOH, kunyari ay ninakaw ninyo, okay? At inilipat, it's the same concept. Inilipat din sa mga infra project na yan dahil kikita yung mga contractor. Diba? It's still connected sa health. It's still connected sa DOH. Let's say, for example na lang, ito sa Department of Education. Ninakaw nyo ang pondo, nilipat nyo, let's say, 100 billion, example lang naman. Kinuha ni Bangag at ni Lisa Tanas at inilipat doon sa mga infra projects nila na sinilagay sa tulay. Ay, hindi, wag na kayo mag-angal, mga Pilipino. Kasi ang proyekto, ang pera ng DepEd, ay konektado doon sa tulay na pinagawa. Kasi dadaan naman yung mga estudyante doon Di ba? Dadaan yung mga teacher. Alam mo, tagang sobrang bobita. Oh my goodness.
Ganito ba talaga, kabangag? Ito ba yung sinasabi ni Marcos Jr. no? Sa interview, tinanong ko siya paano po kayo mag-hire ng inyong mga trabahante, ng inyong mga appointees? Naalala ko, tinanong. Ang sabi niya, tayo'y mag-hire tayo ng mga matatalino at magagaling na mga Pilipino. Ito na ba yung magaling? So, kunin nyo na lahat ng pondo. Kunin nyo na lahat ang pondo sa DepEd. Kunin nyo na lahat ang pondo sa lahat ng ahensya, Department of Agriculture, lahat, DA, lahat ng ahensya. Kunin nyo na lahat at ilagay nyo dun sa tulay. Total, dadaan naman lahat dun eh. Dadaan naman lahat sa tulay. Hindi connected pa rin. Putang ina, kasabi ko, gusto kong lubiyo ng iaulod, buksan ko kung anong unod. Basi labno. My God. Diana Kagjangan, thank you so much. Di ba? Anong utak meron yan si Clarissa Taratara? Buksan ko nga yung utak mo, i-dissect ko kung anong laman yan. Na makita namin, baka pareho lang kay Bangag. So okay lang na nakawin o ilipat ang pondo ng PhilHealth, ng DOH, ng DepEd o kung ano pa mang basta ilagay dyan sa tulay kasi kailangan ma-reach natin yung mga estudyante, dadaan dyan eh. Still connected. Puangit ng hiduputan namin. Ay, nako. Namin ibuksan ang iauto kung anong unod. May gulay, mga kababayan. Anay sa lipunan. Nasasabihin ang si Inday Sara na nagsalita tungkol dito sa Department of Public Works and PhilHealth. Di ba? Lubion, gid. O, libuan natin. Ngayon, anong sinasabi dito? Tayo pa ngayon ay crab mentality. Oh, ang sabi pa niya, mayroon pa pala siyang sinabi dito. Ito daw ang bigas ay para sa taong bayan. Para sa baboy yan. Hindi yan para sa taong bayan. When you say para sa taong bayan, Clarissa Taratara o Bangag, ibig sabihin, buong bansa. Visayas lang. Pambili ng boto, no? Oh, yan ba ang pangbuong bayan? Pag sinabi mong taong bayan, 100 plus Filipinos, ay 100 million plus Filipinos, yun ang pang-taong bayan. Hindi yung pang-taong bayan ay pang-Bisaya lang. Pang-Visayas lang. Sabi niya, hindi porket mura ang bigas, sasabihin na panghayop o nasabing bigas. Para saan yung bigas? Alam mo, ang bobo talaga nito. Oh my God. God, nakakaloka. Sabi niya, liliwanagin lamang po natin, ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. So, wag po nating maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas. Hindi namin minamaliit ang bigas. O, 33 pesos pala yung halaga ng bigas. So, 33, 20, 13 pesos ay babayaran ng taxpayers' money. Yan yung in-explain ko kanina, mga palangga. Na ito ay artificial, short-term, budol na approach ng gobyerno ni Bangag para bilhin ang mga boto ng mga kababayan natin dyan sa Visayas para kunwari, campaign promise ni Bangag natupad na. Sabi pa Taratara, ni Clarissa Taratara, dahil hindi naman bagay sa kanya pangalang Claire. Dahil hindi nakalagay sa birth certificate niya ang Claire. Ako ang Claire. Siya ay Clarissa Taratara. Ngayon, kapag sinabi daw niya na kung sino man, ano yan? Sabi niya, kung kapag sinabi niya na ng sino man na ito ay panghayop na bigas ay malinaw daw ito na pagmamaliit sa magsasaka. So wag po nating hayaan dahil ang bigas po na ito ay talagang nabibili po sa magsasaka. Alangan naman. Well, in-stock na yan dyan, nabili baka sa smug. Well, the fact na ipinakita yung bigas na talagang parang maitim pa sa gilagid ni Bangag na dumudugo. Yung bigas, nakita nyo? Maitim pa sa gilagid ni Bangag na dumudugo. Sabi nga ni Inday, di ba? Pag sinabi 20 pesos per kilo na bigas, yung pwedeng kainin ng tao. Yan yung 20 per kilo na binibenta. Yung 20 per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos, bibili kami lahat kasi pwede siyang kainin ng tao. Di ba? Yan ang sabi ni Inday. Tapos may nabanggit pa yata si Inday Sara, no? Na parang about kay Castro na, sabi niya yan yung pinsan ni Franz Castro na laging, may
fake news laban kay Inday Sara, di ba? Alam mo, ang hina talaga pumick up nitong si Clarissa Taratara. Kasi alam mo kung bakit? Hindi naman, sinabi ni Inday Pinsan, ano yun? Joke yun, hindi yan nasakyan. Parang pag nakita ka ng, let's say for example, parehong syunga. Katulad niya, magpinsan kayo kasi pareho kayong syunga eh. Pag maganda, ay kaya naman pala, pareho silang maganda. Magkamag-anak ba kayo? Kasi pareho kayong maganda. O, di ba? Magpinsan ba kayo? Di ba ganun yung datingan ng ating pagsasalita? Right? Hi, Joker. O, ipakain daw. Love you to, darling. Ipakain, sabi Julio M. Kai, ipakain sa kay Clarice. Ay, may nakita ko sa FB, parang itim ang kulay ng bigas. Ayun na nga. Alright, sarcasm. Yes. Oo, tapos sabi niya, fake news daw si Inday kasi hindi daw sila magpinsan ni Castro na isa yung NPA. Oh my goodness. Ganito ba yung mga magagaling na sinasabi ni Bangag? Ito ba yung magagaling niya na in-appoint? Kaloka yung magagaling ni Bangag. Oh, ngayon, tignan nyo ngayon ang mga nangyayari sa bayan ninyo, mga kabalangga. At sabi pa pala ni Inday, wag niyong iboto ang Tingog Party List kasi pag binoto nyo ang Tingog Party List ay iboboto nyo si Martin Tambaluslos. Kaya iboto nyo na lang ang number 31, Gabay Party List, Ipanaw, ayan, yan ang mga iboto ninyo, mga kababayan. So anyway, ito mga kaanuhan nito mga palaga. Sabi dito, itong Jonathan Malaya na ito ha. Okay, ang sabi niya dito, NSC Assistant Director General itong hungang na ito. Kung ano yung script na nanggagaling sa Beijing, yun din naman ang sinasabi nila dito sa Pilipinas. Alright. Ngayon, sabi niya, akala natin yung tunay na sentimiento ng mga nagpo-post at nag-react. Subalit, ito pala ay nagpapatunay na binayaran ng People's Republic of China. So, yan ang kanilang sinasabi. Sabi ko nga mga kababayan, di patunayan nyo, pero dapat imbestigahan nyo itong kialam I think Eric can answer this, ano? I hope she is ready. Itong patungkol dito sa pangingialam ng ibang lahi. Alam ni Eric yan, alam ni Glenn Chong yan, na ang 2022 election ay pinakialaman, dinaya, pinantay o inabot ang boto ni Sara Duterte. Okay? Yan ang katotohanan dyan. Dahil pinakilala mismo sa akin. Yung mga foreigner na yon, sinabi ko na yun sa inyo noong 2022, pinakilala mismo sa akin ni Lisa Tanas, nakamayan ko pa. Noong time na yon, hindi ko naman, dahil syempre sobrang cloud nine dahil nanalo si Bangag. Sinabi ni Lisa, yung mga taong yun, ibang lahi tumulong sa kanila sa election. Anong ginagawa ng ibang lahi doon? Nahagip pa ngayon sa camera ng mga pinakita ko nung nagla-live ako during that time. Sinabi ko sa inyo na parang may call center agent, may nagkukumand, may mga foreigner. So itong Chinese na sinasabi ninyo na nakialam ang China, o di para matapos na kasi mukhang galit na galit kayo sa China, pauwiin nyo na lahat ng Chinese sa Pilipinas. Ibalik nyo na sila sa kanila kung saan sila nanggaling. Huwag na kayo makipag-transact dahil galit na galit sa China. Gusto nyo girahin eh. Dahil yan ang gusto ni Bangag. Diba? Biglang nagbago ang kanyang political, ang kanyang polisiya patungkol dyan sa kaguluhan na yan. I mean, yung hidwaan. Dahil sabi niya dati, hindi tayo pwede makipag-away sa China at Amerika dahil isang bayan ng dalawang bansang yan ay mawawala tayo sa mapa. Pero ngayon, nagtapang-tapangan na siya. Handa na sila makipag-gera sa China. Wala kang pagkain ng mga sundalo natin. Di ba? Hindi pa nga binibigay yung mga allowance nila, yung mga dapat na mga bonuses nila. Isa yun sa mga nilabas natin I think a week ago. Hindi nyo nga binibigay ang para sa pamilya ng mga men and women in uniform. Tapos gusto nyo pang gurgurin or gusto nyo pang makipag-anuan sa China, makipagmatigasan. Tapos ngayon, meron kayong panibago na may trolls sa China. Bago nyo sabihin na may trolls sa China, imbestigahan nyo muna ang troll ni Lisa Tanas. At si Lisa Tanas, magkano binayad ng China na pinakita na checking ni Tolentino? Ikaw, Tolentino, ibigay ko nga sa'yo. Ibigay ko sa'yo ha. Yung i-email ko sa'yo, imbestigahan mo. Yung troll farm ni Lisa Tanas.
5 million a month. If you compare dyan sa sinasabi mo na 900,000 nagbayad ang China sa kanilang troll farm, si Lisa Tanas, 5 million a month according to our puting ahas. Kaya si Lisa Tanas ay mayroong mga trolls. Tignan mo yung mga nagpupuri sa kanya, "Uy, sa Tanas, ang sexy-sexy mo naman." Kahit ang tiyan niya ay pwede nang pumutok anytime. Diba? Yan ang may tunay na troll farm. Tignan natin ang troll farm ni Satanas. Oh, ayan, oh, kasama niya si Pacquiao. Ito naman si Dodong Pacquiao. Diyos ko po, Pacquiao. Hindi ka na mananalo. Oh, ayan, oh. Amanda Ferrer. Oh, tignan mo, nag-comment kay Lisa Tanas. Oh, tignan nyo. Unang-unang nag-comment kay Lisa Tanas. Ayan, nakabob, nakapanti. Oh, ano sabi dyan? 31 likes. Oh, ano sabi ni Amanda Ferrer? Power combo, great venue. Lahat yan ay trolls ni Lisa Tanas. Oh, Alexa Cruz, oh, troll din, 19 lang. Ayan oh, mga troll ni Lisa Tanas. Puro lahat copy-paste. Ano sabi niya? Manila Nights just hit different with the champ beside you. Ibang level. Oh, ano pa sabi niya? Great catching up with money. Lahat ng kumukomment kay Lisa Tanas ay mga walang mukha. Siya ang may troll. Yan ang unahin nyo. Oh, funny videos. O, tiyan mo. Tiyan mo, 2 likes. Ay, mga nagko-comment kay Lisa Tanas, 2 likes. Ayan, 2 lang. Siya ang may troll. Bago kayo makipaggurguran sa China, asikasuhin nyo muna yung troll ni Lisa Tanas. Yung hinayupak na yan, papantay ang paa niyan. Baka hindi na makabalik yan eh. Sana pumantay na ang paa nilang dalawa ni Bangag para matapos na ang paghihirap ninyo. Dalang pera ninyo. Ayun! Inuubos ng mga adictos benedictos. Ang pera ng PhilHealth, ayun, nilagay sa infrastructure at ito daw ay konektado sa health. Oh my God! Kailan kaya gigising ang mga taong bayan? Ayan. Alright. Si Trollbuster, thank you so much. Binabayaran po ba para maghasik ng lagim? Sabi ni Soto Caras. Si Lisa Tanas na kasi Bangag ang nagbabayad para magasik ng lagim at mapaniwala kayo na sa tamang direksyon ang gobyerno. Tama bang direksyon? Binanggit ko na kanina, ang daming krimen. Kayo na yan mismo makapagsabi niyan, hindi ako, nandyan kayo sa Pilipinas. Kayo nakakaramdam ng mga krimen. Kaya nga bumagsak ang Bangag at trust rating, approval rating, dahil ito ay patunay na siya ay Bangag Addictos Benedictos. Oh, ha? O, kata nito. Oh, ayan. Ayan, hoy, sabi ni Harry, ni Arnel, hoy, mukhang siopaw ka, Lisa Tanas. Manas na manas ka. Oh, yan. Oh, mukhang siopaw ka daw. Lisa Tanas, manas na manas ka na. Oh. Ayan. Ano pa sabi dito? Kakatakot na umuwi sa Pilipinas kasi babalikan ng laglag-balaga. Ang dami nagpa-viral, binabalot nila yung kanilang mga, ano tawag dito, yung kanilang mga luggage. Oh, nakita ninyo? Nagbabalik na lahat ang kajotahan ni Lisa Tanas. Lahat ng nangyari ng panahon ng mga dilawan, ngayon ay binabalik ng mga Bangag at mas malala pa. Malala pa ang mga nangyayari, mga palangga. Sabi ni Reg, kaya buti na lang nag-migrate na tayo sa ibang bansa, hindi mauubos ang mga Bangag sa Pilipinas. Ayun na nga, palangga. Okay, ayan. Nakatakot na umuwi sa Pilipinas. Madam Marlica, sumapi kay Jutang Jenemes Tolentino, Begawarp ang kaluluwa ni Barbers. Alright. Ayaw ni Trump ang drug trafficking, drug addict, sabi ni Lighthouse Flower. Yun na nga, kaya siguro hindi siya pinagkiking, hindi siya binibigyan ng meeting kasi ginagapang ni Lisa Tanas siya na makipag-meeting si Bangag kay Trump. Sila mismo ang mga nasa polboron na naggugurguran para iwas sangkot at general sa mga polis. Yes. Siya nga. Yung bigas daw po last year na stock ng NFA
Diyos ko, sana makain pa yan para hindi lugi yung mga bumili. Pero kung gano'n na pala, yung kalagayan ng rice, bakit ngayon lang nila naisip ipagbili? Ayun na nga. Kasi nga, para sa kanilang election, vote buying. So, ginalabas siya mga buffer stocks na yan para sa vote buying, mga kababayan. Galit kasi ang mga Bisaya at taga Mindanao sa ginawa nila kay Pangulong Duterte, sabi ni Rowena Jimenez. Kaya nga, so, dahil mahina ang boto nila doon, sinusubukan nilang bayaran sa pamamagitan ng mga pagbaba, kunyari ng presyo ng bigas na hindi naman makain. So, yan yun mga kapalangga. Kaya kayo din sa Bisaya, sa Davao, kung saan man kayo naroroon, ay huwag kayo magpapaniwala kay Bangag. Yung entourage ni Lisa Tanas. O nga pala, sige, sa next na vlog natin, may nag-email pala yung Beverly Hills sa atin, police. O, susunod na yan mga palangga. Naging busy-busy yan tayong alindog natin ngayon. Lisa Tanas, pusher, botod, smuggler, addictos, alcoholic, lahat na. Yes, palangga. Sabi ni Chloe Pearl, sana wag na silang bumalik. Wala naman silang budget, ipapasa lang sa LGU. Yun nga. Kaya si Manang Clarissa ay nagigil, sabi ni Palaga. Anyway, so, may napanood ako, galing siya ng Canada, punit passport pa ngayon sa Airport Manila. Nabasa ko rin yan. Yun na nga, galing siya ng Canada or pabalik na siya ng Canada, di ba? Yes, mga kababayan, punit passport, sila rin ang pumupunit yan. Siguro, ginaganon-ganon nila. Ganun ko doon para, di ba? Kunyari, ito yung passport. Ito yung passport ni Palangga. Sabi niya, ito yung passport. Tignan ko, okay, where's your passport? Tapos nakatingin to siya, ganun na yan. Baka naman may 20,000 ka dyan, o 10,000, 5,000, palulusutin na kita. Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-ahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Pinamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi di mapapawi.
daw. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene Oy. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.